Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni ilma. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay sadyang naukol lamang sa Panginoong tagapaglikha na lumikha sa ating lahat, ang nagkaloob ng ating mga buhay at siyang babawi ng ating buhay. Walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na tunay, ang Panginoong Allah. Purihin, pasalamatan natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa lahat, mga magulang, sapagkat siya ang nagkaloob ng ating buhay at siya rin naman ang babawi ng ating mga buhay. Kaya tayo ay sumasaksi na wala ng Diyos, wala ng Panginoon na karapat-dapat sambahin, liban lamang ang Allah, ang nag-iisang Diyos na tunay. At tayo ay sumasaksi na ang kanyang huling propeta ay walang iba kundi ang mahal na Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapala, kapayapaan ng Allah. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, kami po ay mga Muslim na misyonaryo, mga ngaral sa Islam na maghahatid sa inyo ng kaalaman sa Islam. At meron po tayong mga libreng babasahin dito. Maaari po kayong kumuha, libre lamang po. At kung may mga katanungan po kayo hinggil sa Islam, ay pwede po kayong magtanong sa amin at kami po ay magbibigay sa inyo ng konting regalo, 100 pesos. Basta magtanong po kayo. Kahit anong klaseng tanong, ay welcome po kayo na magtanong sa atin, insyaAllah. So, bago natin simulan ay magbasa muna kami ng banal na Quran para mabiyaya ang ating pagpapahayag sa inyo ng aral ng Islam. Falyatafadhal maskura mahjura. Abdullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Masya Allah, napakagandang pagbabasa. Yan po ay banal na Quran, mga magulang. Salitaan ng ating Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat. Yan po ay Arabic na original na pagkapahayag ng banal na Quran. So, ang Quran po ay sa Tagalog ay ang babasahin o sa English, the reading. Ito po ang Final Testament na kung saan ay ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha sa ating mga tao. Kung sa Biblia ay may Old Testament, may New Testament, ang banal na Quran siyang Final Testament na galing sa Diyos, galing sa ating dakilang tagapaglikha. So ngayon mga magulang, ako yung magpakilala sa inyo. Ako si Brother Abdul Qadir. Ako po ay isang balik Islam. Ibig sabihin ng balik Islam, dating Kristiyano din katulad ninyo. Dating Katoliko na nag-Muslim. Doon po ako nag-Muslim sa Saudi Arabia nung ako po ay nag-abroad o nagtrabaho bilang OFW doon sa Riyadh, Saudi Arabia. Doon ko po nasumpungan ang aral ng Islam. At niyakap ko po ang Islam at nagiging Muslim ako. Ngayon nung umuwi ako dito, nung 2022, ay isa na rin ako sa mga ngaral ng Islam dito sa ating bansa na bumabiyahe pa kami sa Visayas, sa Mindanao, dito sa Luzon, umiikot kami para magpahayag lang po ng Islam. At ang inyong lingkod po ay taga Marikina din, taga Tumana po kami. At meron din po kaming mosque sa may Barangay Silangan sa San Mateo. So, ang aking ibabahagi sa inyo mga magulang, bago ako magsimula, meron po tayong mga libreng babasahin dito. Sana kumuha po kayo ng mga libreng babasahin lamang. Tagalog po ito, walang bayad, no? At kung may tanong po kayo, pwede po kayong lumapit dito. Hihinto ako sa aking pagsasalita at sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. At magbibigay po kami ng 100 pesos na pang merienda sa magtatanong. Kahit anong klaseng tanong, ay welcome po kayo na magtanong sa atin. Hindi po kami magagalit. Bagkus, matutuwa kami dahil ang isang taong nagtatanong, tanda na meron siyang hangarin na maligtas. Hangad niya ang paraiso sa kabilang buhay, kaya siya nagtatanong. So, ang taong hindi nagtatanong ay patunay na hindi niya hangad ang kaligtasan. Kasi ang taong nagsuri, nagsikhay, nagsasaliksik, tanda na may malasakit siya sa kanyang kaluluwa. So yun po. Ang aking ibabahagi sa inyo mga magulang ay patungkol po sa pamagat kung sino po si Allah. Marami sa ating mga Pilipino, narinig ang pangalang Allah, iniisip nila na Diyos lamang naming mga Muslim. Hindi po, mga magulang. Bagkus si Allah po, siya po ang God, the Almighty Creator. Siya po ang dakilang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Si Allah po ang naglikha ng kalangitan, naglikha nitong kalupaan na ating tinitirahan. Si Allah po ang nagpadala at nagsugo ng lahat ng mga propeta, magmula pa kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesucristo at ang huling propeta na si Muhammad. Si Allah po ang siyang tunay na Diyos na lumalang sa ating lahat. Kaya po huwag niyo pong isipin na si Allah ay Diyos lang naming mga Muslim. Bagkus siya po ang Rabbul Alamin. Siya po ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha.
Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard wa bainahuma. Ang ibig sabihin po, siya si Allah ang tunay na Diyos, ang Panginoon na nag-iisang tagapaglikha na siyang lumikha ng kalangitan at lumikha na itong kalupaan at lumikha sa ating lahat mga magulang. Kaya po, pinapangalan namin sa pangalang Allah ang Diyos na tagapaglikha dahil siya po ang nagbigay at nagpakilala sa kanyang sarili na ang kanyang pangalan ay Allah. Kung inyong maalaala, sa panahon ni Jesus Christ, si Hesus Kristo na anak ni Birheng Maria, nung siya ay nangangaral, sa kanyang panahon ay makikita natin na si Hesus Kristo ay nagdarasal. Si Hesus Kristo ay nagsusumamo, nananalangin nung ikasyam na oras, nung siya ay naghihinagpis, naghihingalo. Sabi ni Jesus, Ili, Ili, lama sabaktani. Hindi po ba? Nasa Biblia yan. Ili, Ili. Tinawag ni Hesus Kristo na Ili, ang Diyos. Ili, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung pagtawag na Ili ni Hesus Kristo sa wika niyang Aramaic, dahil hindi naman siya Tagalog para magsalita hindi naman siya Pilipino para magtagalog, ang wika ni Jesus Christ sa kanyang panahon ay Aramaic at tinawag niya ang Diyos sa katagang Ili. At kay Moises naman, si Propeta Moises, sa kanyang panahon, dahil nauna siya kay Propeta Jesus, tinawag naman ni Moises ang Diyos sa pangalang Elohim. Elohim. Sa Arabic, ang Diyos ay tinatawag na Allah. Kaya yung Allah at Ili na Diyos ni Jesus at Elohim, Diyos ni Moises, iisa lang po ang kahulugan dyan mga magulang. Yan po ang dakilang tagapaglikha na ang tunay niyang pangalan ay Allah. Sa panahon ni Moises, kung kilala natin si Propeta Moises mga magulang, umakyat si Propeta Moises sa Mount Sinai upang kunin niya ang 10 Commandments, 10 utos. Doon po nagpakilala ang Diyos na tagapaglikha kay Propeta Moises. At ating mababasa sa banal na Quran na winika ng Diyos kay Propeta Moises doon sa Mount Sinai. Ito po ang nakasaad, sabi ng tagapaglikha kay Moises, Ya Musa, O Moises, sapagkat ang pangalan ni Moises ay Musa. Musa po ang kanyang tunay na pangalan. Sa atin dito, Moises. Musa ang kanyang pangalan. Sabi ng Allah ng Diyos kay Moises, Innani ana Allah, Rabbul Alamin. Sabi ng tagapaglikha ang tunay na Diyos, O Moises, katotohanan, ako nga si Allah. Ako nga ang Diyos. Ako nga ang Panginoon na si Allah. Walang Diyos, walang Panginoon, liban lamang sa akin. Ha? Pagkatapos ipinakilala ng Diyos ang kanyang pangalan, na ang pangalan daw niya ay Allah, siya ay nagwika na wala na kayong Diyos na sasambahin. Wala nang Panginoon kundi ako lamang. Kaya sa turo ng Islam mga magulang, sa nag-iisang Diyos lamang kaming mga Muslim sumasamba. Direct kaming sumasamba sa dakilang tagapaglikha. Ang Diyos ni Moises, Diyos ni Jesus, Diyos ni Abraham, ay Diyos nating lahat. Yun ang Allah. Yun ang tunay na Diyos na nagpahiram ng ating mga buhay at babawi ng ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon Diyos na si Allah, Wa akimi salata lidikri. Kaya kayong mga tao ay mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal bilang pasasalamat sa akin. So huwag niyo pong isipin mga magulang na si Allah ay Diyos lang naming mga Muslim, bagkus si Allah, siya ang Diyos ni Hesus Kristo na tinawag na Ili. Si Allah siya ang Diyos ni Moises na tinawag niyang Elohim. At si Allah ang Diyos ni Propeta Muhammad na tinawag niyang Ilaha.
Kaya yung ilah o ilaha, ili, Elohim, isang salita lang po yan, ang Allah. Sapagkat ang Aramaic na lingwahe ni Jesus at Hebreo na lingwahe ni Moises at Arabic ay Semitic language. Magkakapatid na salita na nagkakaunawaan, nagkakaintindihan. Kaya yung ili, wika ni Jesus na Aramaic, ilah, Arabic, at Elohim, yan ay tumutukoy sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat mga magulang. Kaya huwag niyo pong isipin na si Allah na sinasamba naming mga Muslim ay Diyos lamang namin. Mali. Si Allah po ang Diyos nating lahat. Siya po ang nagkaloob ng mga buhay ninyo mga magulang sa akin, sa ating lahat. Allahu khaliqu kulla shay. Si Allah po ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi po si Jesus ang lumikha sa atin. Si Jesus nung pinanganak ni Birheng Maria ay kumpleto na po ang lahat. Marami ng propetang nauna kay Jesus. Kaya si Jesucristo po, hindi po siya ang tagapaglikha. Ang tagapaglikha po ay ang Allah. Siya po ang tunay na Diyos mga magulang. Siya po ang pinagkakautangan ng ating buhay. Si Allah po ang nagpahiram ng ating mga buhay. At si Allah rin po ang babawi ng ating mga buhay. Kaya sa turo ng Islam, kung may Diyos tayo na sinasamba at kinikilala, siguraduhin natin, make sure mga magulang, na ang sinasamba nating Diyos, siya si Allah. Bakit? Dahil si Allah, siya yung Maliki Yawmiddin. Siya ang hari sa araw ng paghuhukom. Siya ang maghuhukom sa atin kung tayo ba ay kanyang papapasukin sa kanyang paraiso o kung tayo ba ay itatapon niya sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya sa turo ng Islam, napakadaling unawain kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus, sapagkat sa panahon ni Jesus ay mayroon siyang Diyos. May Panginoon si Jesucristo na sinasamba, nananalangin si Jesus, umiiyak siya, humihingi siya ng tulong sa dakilang tagapaglikha. Kaya yun din ang sasambahin natin mga magulang. Kaya kaming mga Muslim, naniniwala, kaya mapapansin niyo po ang ating tarpaulin, I am a Muslim and I love Jesus, peace be upon Him. Mahal namin si Jesus dahil kami ay Muslim. Si Jesucristo po mga magulang, para sa inyong kaalaman, si Jesus po ay minamahal naming mga Muslim. Hindi po kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Iginagalang namin si Jesus, sinusunod namin siya, at isinasabuhay namin ang mga katuruan ni Jesucristo. Kung si Jesucristo paano magdarasal, ganun kaming mga Muslim kapag nagdarasal. Ayon sa Biblia sa Mateo 26:39, si Jesus Christ ay nagdarasal, nagpapatira pa sa lupa doon sa bundok ng Getsemani. Kami lamang na mga Muslim ang nagdarasal alinsunod sa pamamaraan ni Jesucristo na nagpapatira pa sa lupa. Dahil kaming mga Muslim naniniwala na si Jesus ay isa sa daan, ang ilaw at katotohanan. Kaya kailangan nating sundin si Jesucristo. Gumuhit si Jesucristo. Sabi niya, ako ang daan. Siya ang daan sa kanyang panahon na kailangan sumunod ang tao sa kanya. Kaya kung sino ang sinasamba ni Jesus, yun din ang sasambahin natin. Huwag tayong magbago ng pagsamba. Di ba sinabi ni Jesucristo, patungkol sa buhay na walang hanggan, kung paano tayo maliligtas, sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hangganan. Juan 17, talatang 3. Sabi ni Jesus, ito na nga ang buhay na walang hanggan. Itinuturo niya ang nag-iisang Diyos nasa ibabaw ng kalangitan. Sabi ni Jesus, kung gusto ninyo ng buhay na walang hanggan, ay kilalanin nyo lamang, sambahin nyo lamang
ang nag-iisang Diyos na tunay ayon kay Hesukristo. Mayroong tunay na Diyos, mga magulang, nasa ibabaw ng kalangitan. At ayon kay Jesus, kapag sinamba nyo siya na nag-iisa, pagkakalooban kayo ng buhay na walang hangganan. Everlasting life, mga magulang. Sambahin daw natin ang iisang Diyos na nagsugo kay Hesukristo. Dahil si Hesukristo, inamin niya sa kanyang sarili na siya ay sugo. Diba? Kasunod doon, sinabi ni Hesukristo, at ako si Hesukristo na kanyang isinugo. Juan 17, talatang 3. Isinugo daw siya. Ang sugo, mga magulang, ay propeta. Ang sugo, minsahiro. Ha? Siya ay galing sa Diyos na isinugo dito sa lupa para gabayan tayong mga tao. Ang sugo, hindi po Diyos. Ang sugo, hindi Panginoon. Kung hindi ang sugo, siya po ay isang mensahero lamang. So yun pong paniniwala namin sa Islam. Si Hesukristo ay dakilang propeta, dakilang sugo, at dakilang mensahero lamang. Katulad siya ni Moises, Propeta Moises, Propeta Abraham, Propeta Noah, Propeta David, Propeta Solomon, Propeta Muhammad, Propeta Hesukristo, pare-parehas ang label nila. Mga tao sila na hinirang at pinili ng dakilang tagapaglikha bilang ating huwaran. Kaya nga sinabi ni Hesukristo, if you love me, follow me. Kung mahal niyo ako, sumunod kayo sa akin. Paano ba si Hesukristo magdarasal? Nagpapatira pa sa lupa. Sinong sumusunod sa kanya? Mga Muslim lang. Tangi ang mga Muslim ngayon na katulad kay Hesukristo kung paano magdarasal, nagpapatira pa sa lupa. Si Hesukristo bago magdasal, naghuhugas ng kanyang mga katawan. Kamay, mukha, paa. Muslim lang po ang gumagawa ng ganyan na naghuhugas muna bago magdarasal. Katulad ni Hesukristo, mga magulang. Kaya hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Yung pagmamahal namin kay Jesus, inilagay namin sa tamang kalagayan. Ha? Hindi kami nagmamalabis kung paano ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang propeta, ganun lang din ang paniniwala naming mga Muslim. Si Hesukristo nag-aayuno. Mateo 4:2. Ano ang sabi niya? Si Hesukristo ay nagutom na uhaw siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Yun po ang ginagawa namin mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Malapit na ang buwan ng Ramadan, isang buwan kami nag-aayuno. Meron bang mga Kristiyano na nag-aayuno ng isang buwan? Wala tayong nakikita ang gano'n na katuruan sa loob ng Kristyanismo. Ang mga Muslim lamang ang nag-aayuno ng isang buwan, higit pa ng isang buwan kasi may mga voluntaryo pa kaming pag-aayuno. Katulad ni Hesukristo, mga magulang. Si Hesukristo, siya ay nagturo ng kapayapaan. Di ba sinabi ni Jesus, humayo kayo at ipalaganap ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Ang kapayapaan po, mga magulang, dito po hinugot ang salitang Islam. Sapagkat ang Islam mula sa salitang kapayapaan na siyang kapayapaan na turo ni Hesukristo. Kaya ang pagbati namin mga Muslim, binabati namin sa kapwa namin Muslim, Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum ay sumaiyo nawa ang kapayapaan. Ito ang pagbati na itinuro ni Hesukristo, mga magulang. Kaming mga Muslim ang sumusunod. Bakit? Kasi ang pagbati sa mga kakristyanuhan, good morning, good afternoon, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Subalit ang turo ni Hesukristo, ipalaganap ninyo. Humayo kayo at magbigay kayo ng kapayapaan. At ito ang Salamu alaikum. Peace be with you. Di ba? Bago matapos ang misa, lingon tayo sa kanan, lingon sa kaliwa. Peace be with you, peace be with you. Sa Arabic, Salamu alaikum. Yun po ang kahulugan niya. So kami po ang nagsasabuhay sa mga turo ni Hesukristo, mga magulang. Mahal namin si Jesus, kaya sinusunod namin siya, ngunit hindi namin siya sinasamba. Dahil siya ay isa sa dakilang propeta at sugo lamang.
Kasi iisa lang po ang Diyos. Hindi po dalawa, hindi po tatlo. Isa lang po ang tunay na Diyos. Saan siya? Nasa ibabaw ng kalangitan. Siya ang dakilang tagapaglikha na tinatawag na Allah. Kaya yung Allah po mga magulang, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lang naming mga Muslim. Siya po ay Diyos nating lahat. Kahit hindi man kayo sumamba sa Allah, siya pa rin ang dakilang tagapaglikha. Ang mga Kristiyano sa mga lugar tulad ng halimbawa Lebanon, may mga Kristiyano doon sa mga lugar ng Jordan, sa Middle East, may mga ilang Kristiyano doon. Ang tawag nila sa Diyos, Kristiyano sila, pero Allah ang tawag nila sa Diyos. Kasi yung Allah, yun po ang pantanging pangalan ng Diyos na ating tagapaglikha. Si Allah po, napakamaawain, napakamahabagin. Ngunit meron pong isang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Allah. Hindi kayang patawarin ng Diyos. Isang kasalanan lang mga magulang. Baka alam niyo po, ang makakasagot, bibigyan natin ng 100 pesos. Anong pinakamalaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha mga magulang? Iisang kasalanan lang, baka mamaya hawak natin ito. Paano tayo maliligtas kung hawak natin ito? Ito lamang ang kasalanang walang kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga magulang, may 100 po sa makakasagot. Dahil kaming mga Muslim kapag nangangaral, hindi kami humihingi sa mga tao ng love offering. Wala po kaming donasyon. Kami lamang po ay naglalahad ng katotohanan dahil hangad namin sa inyo ang kaligtasan. Kung may magtanong, welcome na magtanong. Kung may magsagot, welcome na magsagot, bibigyan natin ng 100. So yun po, may kasalanan po na hindi patawarin ng Diyos na tagapaglikha. Ang kasalanan ito mga magulang, alam niyo po ba? Ang magtambal tayo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, meron pa tayong sinasambang iba maliban sa Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang tao kapag namatay, hawak niya ang kasalanan ito, meron siyang sinasambang iba, sumamba siya sa mga nilikhang bagay katulad natin, inaakibat niya sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, at inabutan siya ng kamatayan, wala na siyang kaligtasan. Ano mangyayari sa kanya? Impyerno habang buhay. Susunugin siya doon. Kasi nga, ang pagsamba sa iba pa maliban sa Diyos na tagapaglikha, ito ay sumasalungat sa unang kautusan, sa 10 commandments, sa 10 utos ng Diyos mga magulang. Ang pinakapangulong utos, sabi ng Diyos doon, nasa lumang tipan, nasa Exodus 20 verse 3, sabi ng Diyos doon na tagapaglikha, ako ang inyong Diyos na Panginoon, huwag na huwag kayong magkakaroon pa ng iba pang Diyos, liban lamang sa akin. Pinagbabawal na sumamba tayo sa mga nilikhang bagay, sa mga Diyos-Diyosan, dahil ang tunay na Diyos, naninibugho siya. Di ba sa pangalawang kautusan, sabi niya, huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan na inyong paglilingkuran. Maging ito ay nasa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng kalupaan, dahil ako ang inyong Panginoong Diyos na mapapanibughuin. Nagsisilos din daw mga magulang ang ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa turo ng Islam, sumamba lang tayo sa dakilang tagapaglikha, wala nang iba pa. Dahil lahat naman tayo mga Pilipino naniniwala na isa lang ang Diyos, di ba? Kung isa ang Diyos, bakit sa iba tayo sasamba? Dapat doon lang tayo sa iisang Diyos na lumikha sa atin na tinatawag na Allah. Yun po mga magulang. Huwag nating hayaan na abutan tayo ng kamatayan na maling Diyos ang sinasamba natin. Tayong mga Pilipino, maasyuso tayo. Hindi tayo basta-basta bibili ng mga gamit, kundi sinusuri natin. Katulad ng gold, kung may naglalako ng gold, hindi ka basta-basta bibili. Sinusuri mo kung talagang tunay na ginto ba ito. Cellphone, hindi ka basta-basta bibili. iPhone halimbawa, sinusuri mo, baka piki, baka China ito. No? Paano ang ating pananampalataya at relihiyon? Hindi ba tayo magsuri? Pag mali yung ating ginagisnang relihiyon, paano tayo sa kabilang buhay? Hindi na tayo pwedeng bumalik sa mundo para magbago, magsisi.
Isa lang po ang buhay mga magulang. Kaya sa Islam, inaanyayahan namin kayo na magsuri. Meron tayong mga libreng babasahin dito. Wala namang sapilitan sa relihiyon. Hindi kami namimilit. Kasi malaki na tayo at nasa tamang isip na po tayo. Alam natin ang mali, alam natin ang tama. Kaya pananagutan na natin ito sa ating dakilang tagapaglikha. Kung ano ang ating pinili. Tayong mga tao, binigyan tayo ng free will. May kalayaan tayong sumunod, may kalayaan tayong sumuway. Kaya tayong mga tao ang merong pananagutan sa araw ng paghukom. Hindi tayo katulad ng hayop. Ang hayop, wala silang araw ng paghukom. Kasi ang mga hayop, wala silang isip. Kain tulog lang sila. Pero tayong mga tao, meron tayong intellect, meron tayong talino. Kaya tayong mga tao, meron tayong araw ng paglilitis sa atin sa araw ng paghukom. Kung sinamba natin ang tunay na Diyos na lumikha sa atin, paraiso tayo. Ngunit kung tayo ay nagpatuloy sa pagsamba sa mga nilikhang bagay na katulad natin, impyerno tayo. Dahil yun po ang kasalanang walang kapatawaran. Nagmamalasakit lang po kami sa inyo mga magulang. Hindi po namin kayo pilitin na mag-Muslim dahil wala namang sapilitan sa relihiyon. La ikraha fid din. Walang pilitan pagdating sa relihiyon. Kad tabayana rusdu minal ghay. Ngunit, napakalinaw ang katotohanan. Ang katotohanan, sabi ni Jesucristo, na siyang magpapalaya sa atin, hanapin natin ito. Sabi ni Jesus, hanapin ninyo ang katotohanan dahil palalayain kayo nito. Kung manatili tayo sa kamalian sa ating kinagisnang relihiyon na hindi man tayo pumili, na mana lamang natin sa ating mga magulang, abay, mag-isip-isip po tayo dahil malaki na po tayo. Binigyan tayo ng talino ng Diyos, inilagay sa ating mataas na bahagi ng katawan sa ulo, dapat yun po ang mangingibabaw. Hindi po ang emosyon. Kasi may mga tao nagsasabi, dito na ako namulat, dito na rin ako mamamatay. Nung ako'y katoliko pa, dahil ako isang dating katoliko, yun yung sinasabi ko dati, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Pero nung nakarinig ko ang turo ng Islam, parang namulat ako at nagising ako. Kaya, nung narinig ko ang turo ng Islam, doon sa Saudi Arabia, na ang Pangulong Kautusan ng Islam ay pagsamba lamang sa tanging tagapaglikha sa nag-iisang Diyos at huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, abay, sabi ko, tamang relihiyon ito. Ito ang relihiyon na hinahanap ko. Nagtuturo ng pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoong tagapaglikha. Dahil maraming relihiyon nagtuturo na sumamba tayo sa kapwa nilikha. Yan po ang kaibahan sa Islam. Sa Islam, napakalinis ang pagsamba dito. Kapag sumamba tayong mga Muslim, kaming mga Muslim, direct lang kami sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah, hindi po siya Trinity. Kasi may nagtuturo na ang Diyos ay isa, pero tatlong persona na may Diyos Ama, matanda, may Diyos Anak, bata, may Diyos Espiritu Santo. Yan ang inimulat sa atin ng mga pare, ng mga pastor. Iisang Diyos sa tatlong persona. Kung ating gagamitin ang ating talino mga magulang, kung ating bibilangin ito, Diyos Ama, Diyos, Diyos Anak, Diyos, Diyos Espiritu Santo, Diyos. Ilan po ito? Tatlo po yan, hindi po yan iisa. Pero namulat tayo na isa lang daw. Pero kung gamitin natin ang talino, hindi po pwede maging isa yan. Kasi pag sinasabing persona, iba yun, ibang katangian yun, matandang Diyos, batang Diyos, magkaiba yun. So hindi sila magkatulad, meron pang espiritu. Sa Islam, when we say God is one, absolutely one. Isa lang talaga ang Diyos. Huwag nating pahirapan na siya, nanganak pa, meron pang espiritu. Yan ay walang propeta. Si Jesus Christ sa panahon niya, ang kanyang Pangulong Kautusan, ay sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos. Hindi nagturo si Jesus na tatlong Diyos, Trinidad. Yan ay dalang turo ng mga Kastila dito sa ating bansa. Yung mga Kastila, sila ang gumawa ng mga luma, mga simbahan. Sila ang may dala ng cross. Sila ang may dala ng Biblia. Sila nagturo sa atin, nagmulat na ang Diyos ay tatlong persona. Trinidad, Trinity. Ngunit wala naman tayong mababasa sa loob ng Biblia na ang Diyos ay tatlong persona. Wala pong direktang nagsasaad yan. Pagko si Jesucristo, ang kanyang Pangulong Kautusan, sabi niya, makinig kayo Israel. Marcos 12:29,
ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin ayon kay Jesus, isinama niya ang kanyang sarili na may Panginoon siya, ay nag-iisang Panginoon lamang. Sambahin siya ng buong lakas, sabi ni Jesus. Sambahin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, ang nag-iisang Diyos. Wala naman siya sinabi na may Diyos Ama, may Anak, may Espiritu. Wala pong sinabi si Kristong ganun. Ang sabi ni Hesus Kristo, may nag-iisang Diyos lamang. Yun po ang paniniwala naming mga Muslim. Iisa lang po ang Diyos at siya si Allah. Siya ang tagapaglikha sa ating lahat mga magulang. At gusto ko ring idagdag sa inyo, kaming mga dating Kristiyano na nag-Muslim, hindi po kami nagpapalit ng relihiyon. Hindi po kami nagpapabinyag. Kasi may mga kababayan tayo na kapag narinig nila na may Kristiyano na nag-Muslim, sinasabi nila, bakit ka napabinyag sa Islam? Bakit ka nagpalit ng relihiyon? Ito po ay maling kasabihan. Bagkus kami ay tinatawag na balik Islam. Kung narinig niyo po ang katagang balik Islam, kami po yun ng mga dating Kristiyano na nag-Muslim. Tinatawag kaming balik Islam dahil ang Islam ang orihinal na ating relihiyon sa ating bansa na ito. Ang bansa natin dati, wala pang mga Kristiyanong Kastila, ay bansang Maharlika. At ang mga tao dito sa bansa natin, mga Muslim, si Dato Lapu-Lapu sa Cebu, si Raha Sulaiman sa Maynila, Raha Lakandula sa Tondo, Raha Humabon sa Malabon, Raha Balinsula sa Valenzuela, Raha Dumangsul, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Bangkayaw, Dato Sigatuna, Dato Puti. Yan mga yan, Dato Raha Sultan, mga Muslim yan, mga magulang. Sila yung leader ng bansa natin. Sino yung unang nagtangkang sumakot dito sa bansa natin? Si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan, saan pumunta? Dumating sa Cebu, sa Mactan, Cebu. Sino ang hari ng Mactan, Cebu? Isang Muslim. Si Dato Lapu-Lapu. Siya pong hari dyan. Siya ang leader ng mga Muslim nung dumating si Magellan na unang nagtangkang galing sa Spain. Espanyol. Sila yung may dala ng relihiyong Kristyanismo sa bansa natin. Kaya hindi tayo nagpapalit ng relihiyon, binabalikan lang natin ang relihiyon ng ating mga ninuno. Kaya tinatawag po tayong balik Islam. Kaya nga sabi ni Jose Rizal na isang ating bayani, sabi niya, ang sinumang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan, hindi siya makakarating sa kanyang paruroonan. So ibig sabihin, dapat lumingon tayo mga magulang. Balikan natin ang ating mga ninuno, mga Muslim. Dahil sila yung orihinal na nakatira sa bansa na ito na ating mga ninuno. Kaya bumalik lang kami sa Islam. Walang pagpapalit. Dumating ang mga Kastila, dala nila ang kanyon, mahabang baril, espada. Anong panama ng mga itak lamang yung ating mga armas ng ating mga ninunong mga Muslim? Natalo yung mga Muslim. Si Raha Sulaiman sa Maynila, doon siya binawian ng buhay sa Bangkusay, Tondo. At umatras yung mga Muslim hanggang napadpad sila sa Mindanao. Kaya sa Mindanao, may mga Maranao na Muslim, Tausug, Maguindanon, sila po ay galing ng Luzon. Umatras lamang sila doon kasi hindi nila kaya yung puwersa. Kaya pansinin nyo po yung sa Maynila. Diyan sa Maynila, meron pong mga matataas na kanyon yan sa Intramuros. Yung Intramuros, ang nagpangalan yan ay mga Kastila, Intra. Yung pasukan ng mga Muslim, tinawag ng Muro ng mga Kastila ang mga Muslim. Intramuros. Para hadlangan nila yung pasukan ng mga Muslim, kaya naglagay sila ng mata sa bakod, mga kanyon, na makikita mo sa mga kanto-kanto sa may mga bakod, may mga kanyon. Yan ang kuta ng mga Kastila. Kaya, kung ating babalikan ang history ng bansa natin mga magulang, katotohanan po na nauna ang mga Muslim dito. Sinakop lang tayo ng mga Kastila dahil sa kanilang lakas ng pwersa, nasakop nila ang Luzon at Visayas. Ngunit ang Mindanao, hindi nila nasakop kasi
lumaban na ang mga Muslim doon kasi wala nang aatrasan yung mga Muslim. Dagat na papuntang Malaysia, papuntang Indonesia, Brunei. Saan sila aatras? Dagat na. Kaya lumaban ang mga Muslim sa Mindanao at tunay po na hindi nasakop ang Mindanao. Nagtagumpay po ang mga Muslim, bumalik ang mga Kastila dito sa Luzon at Visayas. Lahat ng Muslim na natira ayaw yakapin ang Kristyanismo, pinapatay nila. Kaya yung mga Muslim, napilitan na lang mag-Kristiyano kasi nga, papatayin sila. Ganun katindi mga kababayan. Bakit natin kinikwento to? Para malaman niyo po na hindi tayo nagpapalit ng relihiyon. Pangalawa po mga kababayan, tinatawag tayong balik Islam dahil hindi po tayo pinapanganak na Kristiyano. Wala pong pinapanganak na Kristiyano sa atin. Lahat ng sanggol na ipinapanganak ng kanyang nanay, Muslim na ang sanggol. Islam na kaagad ang relihiyon ng sanggol. Bakit tayo naging Kristiyano? Dahil sa binyagan. Wala tayong kamuang-muang. Anong ginawa natin mga magulang? Dinadala tayo sa simbahan para pabibinyagan. Di ba? Halimbawa sa Katoliko, kapag nagkaanak po sila ng bagong sanggol, anong pinaghandaan? Binyag. Dinadala sa simbahan. Bakit bibinyagan? Para gawin nilang Kristiyano. Kaya nga pag ang pari nagbibinyag, sinasabi niya, bibinyagan kita sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, at simula sa oras na ito, ikaw sanggol, bibigyan ng pangalan. Halimbawa, ang sanggol, pangalan ng Alex. Sasabihin ng pari, ikaw Alex, ganap ka na isang Kristiyano. Ay kanina, hindi pa pala siya Kristiyano. Dahil naging ganap lang siya pagkatapos ng binyag. Nung hindi siya bininyagan, Muslim na siya. Kasi ang Muslim ay yung tao na likas na kumikilala at sumasamba sa nag-iisang Diyos. Yun yung likas ng mga kababayan. Ang Islam na relihiyon, yung likas nating relihiyon. Nung hindi tayo pinabinyagan, Islam na ang relihiyon natin kasi ang Islam, ang kahulugan ng Islam, pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Submission to the will of God. Yun po ang kahulugan ng Islam. So, kaya wala pong pagpapalit mga magulang. Kung meron po kayong mga katanungan, inshallah, ay magtanong po kayo, magbibigay tayo ng 100 po sa inyo, kahit anong klaseng tanong po. Kung hindi naman, meron po tayong libreng babasahin dito, wala pong bayad ito mga magulang. So, maraming salamat po at oras na po ng aming pagdarasal. Hanggang dito na lamang. Kung meron po kaming nasabi sa inyo na nakakasakit ng inyong damdamin, humingi kami ng patawad, paumanhin. Hindi po namin hangad na makasakit ng damdamin, bagkus ito po'y hangad namin bilang pagmamahal, pagmamalasakit. Gusto namin makasama kayo sa paraiso. Gusto namin kayong maligtas mula sa apoy sa impyerno at magsama-sama tayo sa paraiso sa kabilang buhay. Yun po ang pinakalayunin namin kung bakit kami nagsasalita. Hindi po kami nanghihingi sa inyo ng kung ano-ano mga love offering. No? So, meron tayong libreng babasahin. Sana kumuha kayo. Magbasa-basa tayo habang nakaupo, habang naghihintay. No? Sabi nga ni Jesus, hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. Ha? Katulad ng gamot, ang gamot ay mapait, mapakla, pero nireresita ng doktor dahil gagaling tayo. So, ganun din sa katotohanan. Minsan na makarinig tayo ng masakit sa ating pandinig, pero ito pala ang daan ng Diyos, paraan niya, para magabayan tayo sa katotohanan at magising tayo mula sa pakatulog ng mahimbing. Yun po mga magulang. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. Nawa, gabayan po tayong lahat ng ating dakilang tagapaglikha. Nawa, tayo po ay pagsamasamahin niya sa kanyang kaharian, sa paraiso sa kabilang buhay, at ilayo tayo niya sa kanyang galit sa apoy sa impyerno. Kaya po sa Islam, ang aming paanyaya sa inyo na kung kayo po ay naghahanap ng katotohanan, pakisama niyo po ang Islam sa inyong pananaliksik. Pakisama niyo po. Tulad ko, dati akong Kristiyano, no? Nasumpungan ko ang Islam dahil ako'y merong bukas sa pag-iisip patungkol sa kaligtasan. No? Maging open-minded tayo, huwag tayong one-sided. Yung paggamit natin ng emosyon, yan ang dahilan para hindi tayo magabayan ng dakilang tagapaglikha. So maraming salamat po sa inyong mga magulang. Maraming salamat sa inyong pakinig. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.
Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.